Samahan nyo ako sa video na ito kung saan ipapakita natin ang isang bottom bracket na stack up at napakatigas na niya at hindi na kayang tanggalin basta-basta. Mga parts, unang-una ang ipapakita ko muna sa inyo yung nating gamit sa pagkakalas stack up na mga bottom bracket. Una, syempre ang bottom bracket remover, at ito ay matibay na bottom bracket remover. Ang tatak nito ay Super B. Ayan o, Taiwan. So ito, hindi ko naman ito nire-recommend, pero ito garantisadong matibay at gamit ko to kahit saan. Never itong nabilog. Ayan o, nakita nyo, ito yung pinipers ako kanina sa video. Ayan o, walang damage yan. Pero ibig sabihin lang, mas matibay yung aking pang clamp. Nakita mo na damage to. Ayan o, na damage ng aking liabe. So ito ang pangalawa sa kailangan nating gamit sa pagkakalas ng mga stack up na bottom bracket. Ito ay liabe na sinauna at minana ko pa to sa tatay ko. Napakatibay nito at wala akong makitang mga tools ko dito na bago na pwede kong itapat dito. So yung iba kong tools na mga liabe, open range na nangagkabilog na, bumuka na yung mga bunganga na ganun sa sobrang titigas ng bigay at nasisira. Pero ito, never ako nitong napahiya dito. Ayan. Yan ang kailangan natin, yung ganyang katitibay. And then syempre itong ating DIY na tornilyo or ginawa nating parang stopper para hindi siya kumalog habang iniikot natin to. Dapat intact yan, hindi siya ano lang kumakalog-kalog kasi mahirapan ka. So dapat naka-intact. At ito yan, isa sa dahilan bakit natatanggal natin yung napakatitigas ng bottom bracket. At itong tubo na to na, yes, hindi ko naman ito binili mga parts. Ito inarbor ko lang sa isang construction site kasi sinabi ko naman yung totoo, gagamitin ko sa pag-ayos ng bike yung mga ito nga ang purpose ko, pang kalas ko sa mga sa mga matitigas na tornilyo ng mga stack up. Yan, parang ang tungkulin nito mga parts ay extender ang tawag na natin yan kasi pinandudugtong natin dito yan para humaba. Ayan. So ayan, yan yung apat na importanteng mayroon tayo pag magkakalas tayo ng stack up na bottom bracket. Hindi kayang tanggalin kasi sobrang tigas na. Actually ito nirepaint ko na lang, kaya lang nung tatanggalin ko na yung bottom bracket hindi ko na matanggal. So ang pinakang technique dito sa pagtatanggal ng ganito ay ito. May tornilyo dapat tayo na ganito. So ito yung gagamitin natin na pangpigil kasi pag ganito lang tapos inikot natin, tatalon yan kasi masyadong malambot yung suporta. So ang susuporta natin ganitong tornilyo, or kung wala kayong tornilyo yung spandel ng hub na front, pwede yun, eksakto yun dito. So ayan, ang purpose nito para mas intact yung pangkalag natin dito sa So ayan, dito natin tornilyo yan sa lock ng arm ng crank. So ayan, so isum natin yan, ilalagay ko to yan. Lagay ko to, then yan. So pag nakalak ng ganyan, intact na siya gagamitan natin ito. Masyadong matigas ayan, zoom out natin ang tubo. Ayan, suot lang natin, then narinig niyo yung tunog, lakas
So ayan, pag nakita nyo na umikot na siya, no, pwede niyang tanggalin natin itong lock. Ayan, tanggalin na natin to. Ang purpose talaga nito para mapigil mo ng husto yung ngipin ng pangkalag mo, pangkalas. Kasi pag walang ganyan at hawakan mo lang, ang hirap niyan ikutin, mahuhulog lang yan doon. So yun yung pinakang mechanism nito, yun yung tungkulin nito. So pagka naikot na natin ng ganyan, pwede na tanggalin yung ginawa nating DIY, and then hawakan na lang natin ng ganyan. Yan, maiikot na yan. Maririnig nyo yung tunog. Sabihin puro kalawang siya. Maganda lang yung itsura niya sa labas kasi na-repaint ko na kasi siya. Pakita ko sa inyo na totoong ito ay kalawangin. Ang bottom bracket nga pala, pag magkakalas kayo, no, ang laging paluwag niyan, para hindi nyo nakakalimutan, laging sa unahan ng bike, papunta sa unahan ng bike, hindi papunta sa likod. Pag papunta sa likod, yan ay pahigpit. Nakita niyo yung tunog kanina, lakas, no, bakal, tumunog pa yung tubo ko na pang kalas. Kaya siguro doon sa mga newbie, no, mga kasamahan natin magbabike, alam niyo na yung technique kung paano magtanggal ng bottom bracket na stack up sa frame. So iwasan lang natin, kaya nilalagay kagad natin yung lock, ito nilalagay natin kagad dyan dito, kasi iniiwasan natin na itong bottom bracket lock mabungi at maubos yung ngipin. Ngayon pag nabungi at naubos ang ngipin, mahirapan na kayong magtanggal yan kasi wala na kayong pagkakapitan ng pangkalag nyo eh. So ayan, so ang tip ko pa sa pangalawa, isa pang tip ha, pag bibili kayo ng bottom bracket na remover, yung matibay na, huwag yung pipitsugin na mumurahin, merong tigi 100 ito, huwag nyo nang bilhin yun kasi sigurado pag sa ganito kayo magkakalas o magtatanggal ng bottom bracket, ubos ang ngipin nun, bibilog yan lahat, mawawala yan ng mga giting-giting na yan, ubos yan. Or kung hindi man maubos yan, ito matibay ito ang uubusin niya. So kaya kailangan talaga pagka fold at stack up, lalagyan nyo na kagad ng lock dyan, para ang iniiwasan natin yan magka-damage o masira ng masira yan, lalo yung mandatanggal. Ang pinaka the best solution pagka nagkagano na, naubos na yung ngipin, yun nga, wini-wielding na, tas papaluin or lalagariin nyo dito, pupukpukin nyo pag sasalubungin nyo. Yun lang pinaka best na paraan sa ganun. So ayan, sana nakatulong ako, lalo na dun sa may mga problema sa bottom bracket. Hanggang dyan na lang ang video ko. Sana nakapagbigay ako ng idea kung paano magkalas ng bottom bracket na stack up. At paki-like and share na lang din po ang video ko. Nandyan po yung link sa baba at nandito na rin po sa screen ni Paul Plus ko. Ayan, thank you and salamat sa Diyos po.